Ang isa sa librong ito ay nasulat 3,006 na taon na ang nakararaan. 1,005 taon bago ipinanganak si Hesukristo. Ito ang kanilang nilalaman. Ayon sa mga scholar, tinataya na isulat ang Genesis o ang unang chapter ng banal na aklat ng Biblia 3,400 years na ang nakararaan. Samantalang ang natuklasan naman na libro na ang tinatawag na ang Kolbrin Bible ay kinukonsindera ng mga taga-Judea at mga Kristiyano bilang ang unang aklat ng karunungan. Ito ay tungkol sa kung papaanong nabuo ang tao, ang buong sanglibutan, at kinikilala na nila na mayroon na lumikha. Dagdag ng mga sayentipiko at scholar na mayroong kasulatan ito na nahahati sa 2 parte at nakalimbag sa 11 mga aklat. Ang unang 6 na libro ay tinatawag nila na ang kasulatan ng mga Egyptian. Samantalang ang huling 5 aklat naman na natuklasan kamakailan ay ang tinatawag na ang kasulatan ng Celtic na siya namang naisulat matapos na muling umakyat sa kalangitan si Hesukristo. Ayon sa kasulatan ng Kolbrin na mayroong bagay na umiikot sa ating bituin na araw, ito ay ang tinatawag nila na ang destroyer o ang tagapagwasak. Tinatawag naman ito ng mga sinaunang Celtic na ang frighteners o ang taga-panak. Samantalang ang mga Sumerian naman ay binansagan ito na ang Planet X. Ayon sa sinaunang libro na ito, ang bagay o ang planetang ito ay umiikot sa araw tuwing 3,600 taon. Tila ba nakasulat sa aklat na ito na dahil sa paglapit ng bagay o planetang ito ay siya naman ang maghuhudyat ng nalalapit na katapusan o sa banal na aklat kung tawagin ay ang tribulation. Kasama sa nakasaad sa Kolbrin ay ang pagtatapos ng buhay o ang pagwawakas ng ating planeta sa kung ano ang itsura nito sa ngayon. Sa pamamagitan ng kaganapan na magaganap sa kalangitan, mayroong malaking bagay na makikita na lalabas sa alapaap na siyang maghuhudyat nga ng simula ng pagwawakas. Kasama sa nabanggit sa kasulatang chapter 3 verse 5, kapag ang dugo ay pumatak sa mundo, ang tagapagwasak ay lalabas. Bubuka ang kalupaan at kabundukan. Maglalabas ito ng apoy at abo. Mawawasak ang mga puno. Lahat ng may buhay ay lulunin nito. Kahit ang kalupaan ay mahuhulog at ang karagatan ay kukulo. Kasulatan chapter 3 verse 5. Ang kalangitan ay masusunog ng matingkad na kulay pula. Magkukulay tanso ang kalupaan. Mababalot ang mundo ng kadiliman. Ang bagong buwan ay lalabas at mababasag at malalaglag. Kasulatan chapter 3 verse 6. Magkakagulo ang mga tao. Makaririnig sila ng trumpeta at hiyawan ng panimula ng pandigma. Mababalot ng takot ang kanilang mga puso. Aagos ang tapang nila na tila ba tubig mula sa basag na sisidlan. Kakainin sila ng apoy na galit mula sa tagapagsira. Kasulatan 3 chapter 10. Sa mga panahong iyon, ang mga tao ay magkakaroon ng libro sa kanilang harapan. Magkakaroon ng karunungan. May iilang magtitipon upang ito ay masaksihan. Ito na ang oras ng paghuhukom. Ang mga matuwid ay maliligtas at ang mga marurumi na puso ay babagsak sa kanilang katapusan. Mga katinagalog ko, inuulit ko po, ang kasulatang ito ay isinulat bago pa ang banal na aklat natin na Biblia. Nauna po ang Kolbrin ng 1,500 taon. Sinusunod na po ito ng mga sinaunang mga taga-Judea at mga sinaunang mga Kristiyano bago pa po lumabas ang banal na kasulatan natin sa ngayon. Patuloy po na hinahanap pa ang ibang nawawalang bahagi ng kasulatang ito. Ito ay nang bigla na lamang ito na naglaho matapos na matuklasan. Samantalang ang mga natitirang naitagong ibang bahagi nito ay patuloy po na inaaral ng mga sayentipiko at scholar sa hindi nila binabanggit ang libro ni Enoch. Ang aklat na ito ay sinulat ni Enoch na siya namang lolo nitong si Noah. Ito ay 2,200 taon na ang nakararaan. Si Noah ay may direktang komunikasyon sa ating Diyos Ama. Kinakausap siya nito at binibigyan ng kautusan na siya naman agad naman na itong si Noah ay tumatalima. Ayon kay Enoch na mayroon din siyang ganitong relasyon sa ating Diyos Ama. Ngunit mas nakapaninindig balahibo ang propesiya na inilabas nitong si Enoch. Nakasulat sa kanyang kasulatan ng higante, ang mga anghel na pinaalis sa langit
langit at ibinagsak dito sa lupa. Kasama sa kanyang binanggit ay ang pagtatapos ng mundo. Hindi sinama ang mga kasulatan nito sa banal na aklat na Biblia. Ayon sa mga eksperto na nagtataka sila at talaga namang kataka-taka daw na hindi isinama ang sulat ni Enoch, gayong parehong may prueba naman at ebidensya na tama ang sinasabi ni Enoch. Katulad na lamang daw ng lahi ng higante ni Sigulayan, maging ang pagbagsak ni Satanas. Ang libro ng mga higant na itala na ito ay isinulat 2,300 taon na ang nakararaan. Sa sinaunang kasulatang ito na itatala na ang lipi ng mga higante o mga giant ay tinatawag na mga bathala na walang makapipigil at talaga naman na mapangwasak at sila ay labis na mapaminsala. Sila ay ang resulta ng hindi banal na pagtatabi ng mga noon ay ang tinatawag nila na bathala at ang mga mortal na kababaihan. At dahil nga hindi sila tao, hindi rin sila maituturing na isang bathala, ay tilaba sila at nagrebelde at naging mapangwasak at mapanira. Inaatake nila lahat ng bagay na lumalapit sa kanila. Umabot pa sa punto na kinakain nila ang isa't isa. Ito ay upang maipakita lamang sa kapwa higante nila na sila ay ang dapat maituring na pinakamalakas at dapat na mamuno. Ito ay sa kanilang kauri at parehong lipi. Ayon sa aklat na nang marinig daw ni Enoch ang karumal-dumal na gawain ng mga lipi ng mga higante, ay agad na dinala nito sa kanila ang katarungan. Hindi pa masyadong naiintindihan sa pagsasaliksik kung ano ang direktang ikinaubos ng lahing ito. May mga nagsasabi na hindi ito na pumasok ang sulat sa banal na aklat na ang dakilang pagbaha, ang pag-ulan ng 40 araw at 40 gabi. Ngunit nagkaroon ng komplikasyon ito dahil panahon ni Enoch ay iba sa panahon nitong si Noah. Mga katinagalog ko, labas natin ang banal na aklat na Biblia. Naniniwala po ba kayo na bago pa ang ating Biblia ay meron na silang banal na kasulatan na? Isulat po ang inyong saloobin at inyong tingin sa comment section sa ilalim. Ito ay upang sama-sama po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.